Ang ating opening verses ay medyo mahaba. Ito natin makikita sa Book of James, chapter 4, verses 1 hanggang 7. James, chapter 4, verses 1 hanggang 7. Babasahin ko sa ibang translation upang ating maunawaan. At babasahin ko siya sa BSB or Berean Standard Version. At mamaya tayo ay magbibigay diin sa mga bawat talata. At tulungan niyo ko na ma-share ko to ng pinakamainam. Kasi pag sumanga-sanga, mahirapan ako. Kaya kahit kayo nakikinig, magawa kayong manalangin upang ang bawat isa ay maabot sa mga paghahayag ng salita ng Panginoon. Okay, James chapter 4, verse 1 sa BSB version or Berean Standard Version. Ito ang sabi, verse 1. James chapter 4, verse 1. What causes conflicts and quarrels among you? Si James ay nagtatanong, ano daw ang root cause? Bakit nagkakaroon ng fighting or conflicts or quarrels sa iyong pagkataong loob? Sa iyong sarili. Don't they come from the passions at war within you? Sa ibang salin ay, ang sabi dito is lust, sa King James Version. Pero mas magandang translation ay ang BSB version. Ito yung tinatawag na passions. Sa ibang standard version, katulad ng Basic Bible English, desire. Sino nakakaalam ng desire? Desire. Sino bang may desire sa inyo? Yung desire is yung may nais ka, may gusto ka na makuha. Gusto mong, tawag nito, na ma-attain sa buhay. Yan ang desire. Sabi nga nila, ang desire ay katulad ito ng kasabihan ng tao kapag mayroong gusto, mayroong paraan. Ang desire ay mas higit doon. Kapag may gusto at may pumipigil, hindi titigil ng gumawa ng paraan hanggat ito'y makuha. That is the word desire. Sa King James Version, it is a lust, but sa BSB ay passion. Verse 2. You crave what you do not have. You kill and covet, but are unable to obtain it. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask. Yung crave dyan is yung desire pa din, or sa kabilang banda, tinawag na ang crave ay ito, minsan ina-apply ito sa pagkain, di ba? Kapag nagki-craving kayo, meron kayong gustong kainin at gagawa kayo ng paraan upang makain ang bagay na yun. At yun ang isinali na word dito na crave. Pero the problem is, nandoon sa kalagayan na hindi mo makuha. Ano ang gagawin ng tao kapag isang bagay na gustong-gusto niya na makuha sa buhay niya, hindi niya magawa, hindi niya makuha? Well, gumagawa siya ng paraan. At yung paraan na yun ay minsan ay napakasama. And that is the reason, meron dyan nakalagay, you kill and covet. Habang binabasa ko ang bagay na ito, ang translation na ito, naalala ko si David. Si David ay merong strong desire kay Bathsheba. Habang nagigera sa panahon ni David bilang sanghari, nandun siya sa kanyang palasyo, nakadungaw doon sa kanyang terrace at nakita niya si Bathsheba doon sa isang lugar na nanililiko. At nagkaroon siya ng desire. Nagkaroon siya ng lust. At gusto niyang makuha yung babaeng yun sapagkat siya'y namangha sa kagandahan ni Bathsheba. Ngunit si Bathsheba ay meron siyang asawa na si Uriah. isang kapitan doon sa hukbo niya na nakikipaggera sa labanan.
Well, para makuha niya, hindi tawag nito, sinasabi na hindi halata ang ginawa niya, ipinapatay niya si Urea sa battle sapagkat inutusan niya na lumusob sila at si Urea nandun sa harapan at pagkalusob nila, bigla daw umatras at si Urea ay maiwan hanggang siya ay mamatay roon. Ganon kasama si David sapagkat sa strong desire. At nangyari na matay si Urea at nadali niyang nakuha si Bathsheba na pangasawa niya. Kita niyo nagagawa ng maling desire. That is the reason nakalagay dito, you kill and covet. Dumating ang prophet Nathan at sinabi sa kanya, David, meron isang tao na nag-desire sa isang tao na merong alaga at kinuha niya ang alaga na meron, bagamat siya'y maraming mga alagang mga kahayupan. Sabi ni David, dapat dun sa taong yun ay mamatay. Sapagkat meron na siya. Lahat ay meron na sa kanya. Ngunit dinisign niya pa ang isang bagay doon sa isang tao na isa lamang ang meron siya. Kinuha pa niya. That is called covetousness. And that is why, makikita niyo, you kill and covet. But are unable to obtain it, you quarrel and fight. Yan ang nagagawa ng desire. Gagawan mo lahat ng kaparaanan hanggang iyong makuha. At ang last phrase, ang sabi dito, you do not have because you do not ask. Well, alam natin ng Panginoon ang source lahat ng meron sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Kapag meron ako isang tubig at sinalin ko sa isang baso at ang baso ay napuno ng tubig, ano ang tawag doon sa baso na may tubig? That is called resource. Ang source ay nanggaling doon sa Diyos. At mula sa Diyos, ibinilagay sa baso, and that is why ang mga bawat tumanggap ng biyaya nagmula sa Diyos na hindi mo pinagpagalan, ang tawag diyan na meron ka, that is the God's resource. Wala ka kung wala siya. At ang sabi sa last phrase, you do not have because you do not ask. Ano ang attitude ng taong ito? Well, malalagay sa kaisipan natin, yung taong ito ay ma-pride. Sino ba dito yung tao na hindi humihingi ng tulong kahit kailangan niya ng tulong? Hindi niya pinapaalam kanino man na nangangailangan siya at gumagawa siya ng kaparaanan niya. It sounds familiar. Pero meron palang Diyos na handang duminig ng iyong kagustuhan. Pero ang kalagayan ng taong ito, hindi, gaya kong kuwanin niya sa pamagitan ng aking lakas. That is called proud. At ang verse 3, and when you do ask, you do not receive, because you ask with wrong motives. Aha, yun pala. Kasi ang paghingi ay hindi pala basta-basta. Na para bagang ATM lang. Pag sinabi mong gusto ko ng pera, punta ko ng ATM, may card ka. Hindi pala ganun. Sapagkat nakasalalay pala dito ang ating motibo. Ang kasagutan ay nagbumula sa Diyos. He is the source. Pero kapag hindi mo na-receive ang meron kagustuhan mo, marahil yung examine mo na yung sarili. Tama ba ang aking motibo o mali? Sapagkat kapag mali ang iyong motibo, well, sisiguraduhin ko, walang kasagutan yan. Pero kung tama ang iyong motibo, ang Diyos ay magkakaloob ng pangangailangan mo sapagkat tama ang iyong motibo. Papaano mo malalaman na ang tama ang iyong motibo? That's the question. Well, madali lang naman. Mamaya ating makikita, ating bibigyan ng sususugan ng mga verses ang ating binagbibigyan diin sa umagang ito.
Sino ba nakakaalam ng vision? Ang vision is something to do na meron ka nakikitang maganda sa hinaharap. At ang vision ay hindi lamang pala nakapaloob para sa iyong sarili, kundi ang vision ay nakapaloob para sa maraming kapakanan ng tao. That's called vision. That is why yung mga company, meron silang mga slogan, mission and vision, or vision and mission. At ang company, ang vision niya, hindi para lamang sa kanyang sarili, kundi ang vision ay makikita ninyo para sa kapakanan ng marami. Pero there is a conflict between vision and ambition. Ang ambition ay nakapokus lamang sa iyong sarili. Kapag humingi ka sa Panginoon at ang focus mo is self-pleasure, na kagustuhan mo na ikaw ang magbe-benefit lamang, asahan mo, brothers and sisters, ang kasagutan ng Panginoon ay wala roon. Sapagkat ang focus ng Panginoon ay para sa kapakanan ng marami. So dapat maging tama ang puso. And that is why meron quarrel, merong fighting. Sa umpisa pa lamang ay may pinakita na doon na merong battle sa inyong loob. Sapagkat umiiral dyan ang kagustuhan ng Diyos at ang kagustuhan mo. Desire ng Diyos para sa iyo at ang desire ng laman ng nasa iyo. At ang verse 4, you adulteress, do you not know that the friendship with the world is hostility towards God? Therefore, who chooses to be a friend of the world renders himself an enemy of God. Mamaya, bibigyan natin diin kung ano ba yung world dyan. Ang world dyan ay hindi yung mundong ito, literal, ang earth na to. Ang world dyan ay pinapakita dyan is yung system na umiiral. Mamaya bibigyan natin ng supporting verses. At ang verse 6, ang sabi dito, but He gave us more grace. Or rather, verse 5 muna. Or do you think the scripture says, without reason that the Spirit He caused to dwell in us yearns with envy? But sa verse 6, but He give us more grace. This is why it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. At last verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Let's say amen to the words of God. Amen. Hallelujah. Gusto ko ng pamagatan bago ko malimutan ang ating title sa umagang ito. Ang aking title is The War Between the Flesh and the Spirit. Subtitle, Pride versus Humility. Again, ang aking title, The War Between the Flesh and the Spirit. Ang subtitle, Pride versus Humility. Now, nakita natin ang ating binasa to makita lang natin ng overview. Ang overview dito ay merong hidden war inside of a man. Sapagkat merong spirit ang tao, at merong flesh. Yung lust, yung kagustuhan ng laman. Ano bang gustuhan ng laman? Yung pleasure na meron sa laman. Gusto niyang kumain ng gusto niya. Gusto niyang mamasyal. Gusto niyang asawahin lahat ng magaganda at mga pogi. Diba ganun naman? Yung nagdi-desire ka ng mga bagay sa mundo, that is the lust of the flesh and the lust of the eyes. Pero merong laban dyan sapagkat merong spirit na nananahan sa bawat isa. Well, ang kausap dito ng ating apostol na si James, ang kausap niya dito is believers. Mga Christians.
At pinakita dito ang conflict between the flesh and the spirit at saka yung danger of the worldly compromise. At pinakita rin dito ang humility at saka ang pride. Sa ating binasa, sa verse 1 pa lamang, ang problema ay hindi sa politics. Lahat ng mga merong problema ngayon ay nagmumula yan sa inner man ng isang tao. May ini-insist ang isang tao sa loob niya at diyan nag-uumpisa ang problema. Ang idea ng desire ay it is a pleasure, passion, craving, or fleshly appetite. Alam nyo, yung mga lalaki sa mga kabataang edad, maraming mga nahuhulog sa mga pornography, maraming nahuhulog sa mga relationship sapagkat nandun sa kanila ang desire ng flesh. At pag yan hindi nabantayan, maaaring makapag-asawa ng maaga, magkaroon ng anak ng wala sa oras, sapagkat pinilit nila at binagbigyan nila ang kagustuhan ng desire. And that is the reason in Galatians chapter 5, verses 16 to 7, sabi ni Apostol Paul, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other." Kung bakit tayo nagkakaroon ng problema? Because of this. Gusto ng Panginoon na tayo lumakad sa Espiritu. Ating napakinggan kanina, ang darat na ng Panginoon ng mga wise virgins na handa. Sapagkat ang kanilang paglakad ay wise. Hindi foolish. At ang Matthew chapter 7 ay pinakita doon ang kalagayan ng wise at saka ng foolish. Anong sinabi ng wise? Sila yung nakarinig ng salita ng Diyos, sila rin ang tumupad ng salita ng Diyos. Hindi lang basta nakarinig, kundi ipinamuhay, isinagawa, isinasalita, at iniisip, minemeditate day and night. Sila ang masasabing mga wise virgin. Pero the foolish, kung bakit sila fool, sapagkat nalaman nila ang salita, narinig nila sa kanilang tenga, naunawaan nila, ngunit hindi nila ipinamuhay. Come on. That is why it's very hard to follow Jesus. Di ba nating napakinggan yan? Akala natin yung cross ay napakagaan, pero along the way, habang bit mo yan, cross na yan, yan ay bumibigat. Yung cross na yan, ang magpapahirap sa iyo. Pero sisiguraduhin ko, ang cross din na yan, ang magiging daan upang tayo makatawid dito sa kadilimang mundong ito, sa kasirian at kabulukan ng mundong ito, patungo sa ating Panginoon. Hallelujah. And that is the reason, sabi nila, madaling sumunod sa Panginoon. I doubt it, brothers and sisters. Pero ang mga nagnanasa, ang desire nila, a pure heart, ang mga salita, ang kanilang sinusunod ng Panginoon. Well, malalaman naman niyan sa inyo ng inyong pamumuhay. Sa inyong pananalita. And that is the reason, maraming pagtitipot larawan upang lubos nating maunawaan ang ganitong battle. Sino nakakaalam dito ang mga Israelites nung sila ay nakalaya sa pagpapahirap ng Ehipto, ng Egypt? Ang Panginoon, ang gusto niya makalaya tayo, katulad ng nasa Ehipto. Well, nakalaya nga, ginamit si Moses. Ngunit, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo dadalhin sa promised land basta-basta. Dadaan ko muna kayo sa wilderness. Hallelujah.
Ang wilderness, hindi yun ang magandang daan. Sapagkat mainit, mahirap. Pero yun ang testing ground. Kung gaano ka nagtitiwala sa Diyos. Kung gaano ka handang sumunod sa Kanya. You forsake everything just to follow Him. Well, ganun na nangyari. Well, nakalaya sila, tuwang-tuwa sila sa pagpapahirap ng mga Egyptians. Ngunit dumating sa panahon, hallelujah, along the way, dumating na yung hirap at nagsawa na sila sa palagiang supply ng mana sa kanila. Minsan, nandyan kami nagtatalo ng misis ko eh. Kapag nagustuhan ko ang isang pagkain, minsan yung asawa ko, laging niluluto puro gano'n. Kunyari, adobo sa umaga. Sarap ng adobo. Siguraduhin ko sa tanghali, sa hapunan, kinabukasan, puro adobo. Kasi nagustuhan mo eh. Hanggang sa manawa ka na. At the same thing na nangyari sa Israelites. They are not contented. Ang gusto naman nila ibang lasa. Gusto naman nila karne. Sapagkat ano ang basihan nila? Bakit nagugusto sila ng mga bagay na hindi nagmula sa Diyos? Sapagkat bumabalik ang kanilang kaisipan, ang kanilang karanasan nung nandun sila sa Ehipto. And that's the battle began. Ang mga Kristiyano, pinalaya na ng Panginoon. Ngunit ang ating kaisipan, bumabalik pa rin doon sa pagkataon natin dating patay na. Hallelujah, gusto pa nating buhayin. Mukhang masarap ngayon magsine, malamig. That is the old you. Mas masarap sa mundo ngayon. Punta tayo sa mall, nandyan na lahat. Kahit wala tayong pera, basta dyan lang tayo sa mall. Huwag tayo magsimba, mainit sa simbahan. Diba? Maraming mga temptations. Pero that's the problem. The old you ay patay na. At hey, ngayon, tayo'y bunuhay na ng pagkatao na bago sa Panginoon. Ngunit, ang problema, ang ating kaisipan, ang ating puso, ay nandun pa rin sa old self. Ang Numbers chapter 11, verse 4 hanggang 6, dito nagalit ang Diyos. Pinatay ng Diyos, yung nagmumurmur. Alam niyo yun, nagmumurmur lang naman sila dahil palagi na lang mana eh. So nagmurmur, pinatay sila ng Diyos. Nagpadala ng Diyos ng apoy, pinatay sila. Sapagkat ang gusto lang naman nila, Moses, ang gusto lang naman namin kumain ng karne. Meanwhile, the rebel among them had a strong craving, word craving. Sometimes, yan ang nagbibigay ng conflict. Craving for other food. Palaging ganito na lang, palaging ganito na lang. And again, the Israelites wept and said, who will feed us meat? Gusto namin ng meat. Puro na lang mana. Puro na lang tinapay. Tinapay sa umaga, sa hapon, sa gabi. Kinabukasan, tinapay. For ilang years. Kasi 40 years sila naglakbay. Kaya niyo ba yon? Oh my goodness. And that's the reality. We can easily give up ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos. And we missed the spiritual na promise ng Diyos. Ano ang promise ng Diyos sa mga Israelites? Promised land. Doon pa lang sa wilderness, tinitest ang kanilang faith sa Kanya. Kung magbibigay sila ng tiwala, ngunit doon pa lang sa wilderness, nagmumurmur na sila. Sino dito yung mga nagmumurmur? Not contented in life. Bago dumating ang Panginoon, gusto ko muna lahat maranasan. Come on. Sabi sa Bible, contentment and godliness is a great gain. The problem is, hindi tayo nakukontento. Bakit? Kasapagkat nagde-desire pa tayo sa mundong ito. At diyan nagkakaroon ng battle, ng quarrel, ng conflict, ng trouble, ng pagkabagsak ng isang Kristiyano. Hallelujah. The Egypt is the type of the world, type of carnality ng isang tao, bondage to fleshly desire.
Pagtitipot larawan lang yan. Isang kwento, ngunit yan ay tinitipo sa panahon natin ngayon. Isang problem pa, brothers and sisters, mula sa iyong pagkatang loob, diyan nagmumula sa kaisipan, sa puso, ang mga bagay na pagpatay at covetousness. Sapagkat kanina nabasa natin ang Book of James na ang gusto niya, nagkikrave siya sa mga bagay ng gusto niya, ngunit kapag hindi niya nagawa, ang gagawin niya, he kill and he covet. Katulad ng hinalimbawa natin kay King David. And that is the reason, ganun din nangyari kay Cain at kay Abel. Bago nagkaroon ng pagpatay si Cain kay Abel, in Genesis chapter 4, verse 6 to 8, nagalit muna siya sa kanyang kapatid. Nagselos muna siya sa kanyang kapatid. Nag-desire siya na sana ang ginawa ng Diyos, kinalugdan din ang kanyang pinagkaloob. Ngunit hindi siya kinalugdan ng Diyos. Sapagkat ang kanyang ginawa ay hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, kundi ang ginawa niya yung ayon sa kagustuhan niya. They worship siya kay Lord, ngunit ang way ng pag-worship niya kay Lord is paraan niya. At nung hindi kinalugdan ni Lord ang kaniyang hain na handog, nagselos siya, naggalit siya sa kanyang kapatid, at doon na umpisa ang pagpatay ni Cain kay Abel. Isa pang bagay kay Saul at saka kay David. Si Saul, bago niya ipapatay si David, magkaroon siya ng desire, nagkaroon muna siya ng jealousy kay David. Kasi kapag si David ang nagpunta doon sa kaaway, ang dami niyang napapatay kumpara sa napapatay niya. Lagi na lang siya na lang ang binibigyan ng appreciation. Siya na lang ang magaling at ako, hari, hindi na napapansin na isasantabi. At that is the reason, mula sa kanya. See, before na magkaroon ng mga bagay na conflict troubles, nag-uumpisa muna sa loob ang battle. At ang James chapter 4 verse 2, yan ang sinabi. So tingnan niyo yung pattern. Desire, envy, frustration, conflict, at sunod, distraction. Again, nag-desire, pero mali ang desire. Ang desire niya is fleshly, envy, nagselos, frustration, conflict, and distraction. Before distraction came, meron munang maling desire na nangyayari sa pagkatao ng isang tao. And that is the reason, ang 1 John chapter 3, verse 15, pumupunta agad sa dulo. Anyone who hates a brother or sister, ang sabi dito is a murderer. Ang bilis ng conclusion. Nag-hate ka lang, pero ang equivalent pala ng pag-hate sapagkat nakita natin ang pattern. Envy, frustration, conflict, and distraction. At yan ang nangyari. Nagalit lang sa loob niya, pero ang sabi ng Bible sa Book of John chapter 3 verse 15, anyone who hates a brother is a murderer. And you know that the eternal life does not reside in a murderer. Walang buhay na walang hanggan dyan sa mga tao na mamamatay tao. Well, bakit sila sinabing mamamatay tao? Sapagkat sila ay napuot sa kanilang kapatid. Tingnan nyo ang verse 16. Ito ang gusto ng Panginoon, ng ating Diyos. By this we know what love is. Jesus laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Huwag mong kauputan, huwag mong kagalitan, kauputan, kundi maglingkod ka sa iyong kapatid kahit ang iyong buhay ibigay mo. That is the love.
Susugan pa natin ang Matthew chapter 5 verse 22. But I tell you that anyone who is angry with a brother and sister will be subject to judgment. Well, walang eternal life, of course. Meron niyang judgment. 5 verse 22. Hallelujah. Well, marami ako mga inihanda, ngunit gusto kong tayong pumunta sa ating pinaka-topic sapagkat napansin ko ang oras ay halos wala na. At gusto ko lang ipakita sa inyo, brothers and sisters, dapat nating ma-recognize ang desire ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat kapag nalaman natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, nandyan ang kasiguraduhan ng success. Nandyan ang kasiguraduhan ng protection. Gaya ng sinabi dito ng 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have. 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will. Ano yun? If we ask anything according to His will, He hears us. Well, yung will kasi, very broad yan eh. No? Ano yung will mo, Lord? Pero bigyan natin ng example ang kay Solomon. 1 King chapter 3 verse 9 hanggang 12. Dito na naginip si Solomon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ka ng kahit ano, ipagkakaloob ko sa iyo. Si Solomon ay, basahin nga natin saglit, therefore give us your servant understanding here to judge your people and discern between good and evil, for who is able to govern this great people of yours. Hindi niya dinesire ang mga katanyagan, hindi niya dinesire ang kayamanan, hindi niya dinesire ang good health, kundi ang dinesire niya ay to understand the heart, to judge your people, ang tao, ang nation ng Diyos, to govern, to discern between good and evil. Yun ang desire niya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para pamalahaan ang nations of God, people of God. At nalugod ang Diyos. Oh, magandang hiling yan. Hindi kayamanan, kundi yung hiniling mo para sa kapakanan ng maraming tao. At ang sabi sa verse 10, now it pleased the Lord that Solomon had made this request. Verse 11, and God said to him, since you have asked for this, instead of requesting long life or wealth for yourself or death for your enemies, but you have asked for discernment to administer justice. Verse 12, behold, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there has never been nor will ever be another like you. Hallelujah. At verse 13, moreover, I will give you what you did not request. Hindi niya nirequest ang kayamanan. Ang nirequest niya is wisdom para pamahalaan ang mga anak ng Diyos, ang nation ng Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanyang paghingi sapagkat na-hit niya ang kagustuhan ng Diyos. Hindi para sa kanyang kapakanan, kundi sa kapakanan ng marami. Pero ang sabi, nung na-please niya ang Diyos, moreover, I will give you what you did not request, both riches and honor, so that during all your days, no man in the kingdom will be your equal. 14. So if you walk in my ways and keep my statutes and commandments, just as your father David did, I will prolong your days. Come on, brothers and sisters. The benefits kapag nakuha natin ang kalooban ng Diyos. Alam natin, ang kalooban ng Diyos, hindi kapakanan ng sarili, kundi kapakanan ng marami. Especially para sa kapakanan ng pagkakapatiran.
Hallelujah. It is not ambition, it is vision. Pero nung nalugod ang Diyos, hallelujah, yung mga bagay na hindi mo na-request, alam niya ng Diyos. Riches, katanyagan, good health, alam niya ng Diyos. Ay, dahilan siya nalugod, ipinagkaloob din sa Kanya. Oh my. It's a good thing kapag malalaman natin, that is the principle na kailangan nating maunawaan. Kapag ba ako magdi-desire, ito ba ay sa Diyos o sa akin lang? Kapag sa akin lang, magkakaroon dito ng conflict, ng trap, ng trouble, ng war, ng pagkatalunan. Pero kung pipiliin ko kagustuhan ng Diyos, kasiguraduhan, papakinggan niya ako. At hindi lamang yun, kapag humiling tayo at nalugod ang Diyos sa kahilingan natin, sapagkat hindi pang sariling kahilingan, ang mga bagay na ating mga pangangailangan, alam ng Diyos ang iyong kagustuhan. Gusto mo ba ng kotse? Rolls Royce? Ibigay niya yan. Bakit hindi? Nung si Solomon ay nalugod, binigyan ng kotse. Well, brothers and sisters, ang Bible hindi natin pwedeng pamalian. Delight yourself to the Lord, and He will give the desires of your heart. What is your desires of your heart? Well, yan ang isang principle. And another principle na gusto kong maunawaan natin is the principle about pride and humility. Ang verse 6 ng James chapter 4, basahin natin para ma-emphasize. But He gave us more grace. This is why it says, God opposes the proud, but gives grace to humble. Siya nagbibigay ng maraming biyaya doon sa mga humble. Merong humility. Pero, kaaway niya, ang mga mapaproud, ang mapapride. James is speaking sa mga believers. At kanina, binasa natin kapatid ang 2 Timothy chapter 3 verse 1. Gusto kong basahin ng verse 2. Perilous times. Pero ang verse 2, ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. Ano yon? Anong sabi doon? Second Timothy chapter 3 verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, at proud. Sabi sa King James Version, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy. Yan ang panahon nating kinabibilangan. At even Christians, mayroong mga mapapride, mga proud na mga believers. And that is the problem. Alam nyo, ang mangyayari sa proud, sabi nga ng salita, the way up is the way down. Kung gusto mo naman bumaba, the way down is the way up. Ano ibig sabihin nun? Magmataas ka, ibababa ka ng Panginoon, sigurado yan. Magpakababa ka, sisiguraduhin din ng Panginoon na itataas ka. Ngayon, pupunta tayo sa mga talata na yan. At magbibigay ako ng mga example. Alam niyo po ba si Demas? Sino nakakilala dito kay Demas? Demas. Sino yun? Si Demas is the fellow laborers ng mga apostles. Makikita natin yan sa Philemon chapter 1 verse 24. Basahin niyo. Philemon chapter 1 verse 24. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellow laborers, or sa BSB version, workers. They are workers.
workers of Christ. But the problem is, anong nangyari kung bakit siya ay, well, hindi ko pa binabasa. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 10. Bakit siya tumalikod? Bakit siya nawala doon sa kalagayan na nagmi-minister siya, gumagarap siya sa kalooban ng Diyos? Ano nangyari? 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and departed unto Thessalonica, Crescens, to Galatia, Titus, and Dalmatia. Ano ba yung world na yan? Ang world na yan is a system. Gaya ng ating nabasa, gaya ng aking sinasabi, ang mga world na yan ay yaan ang lust of the eyes, lust of the flesh, at pride. Basahin natin ang talata na yan upang magbigay ng suporta sa ating pinag-usapan. 1 John chapter 2 verses 15 hanggang 17. The world dyan, hindi yan literal na earth, kundi the world dyan is the system. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For all that is in the world, ang lahat ng nandiyan sa world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. The pride of life. Alam natin, yung pride at pagiging proud, yan ang kaaway ng Diyos. Kaya ang sabi diyan, love not the world. Love not the pride. Sapagkat yung pride na yan, iyaan ang magiging dahilan kung bakit ang isang lingkod ng Diyos na si Demas ay tumalikod or nawala sa Panginoon. And pride and being proud is a danger thing. James is speaking sa mga believer. Ang iniisip lang nila, yung kalagayan ng kagustuhan nila. Ang kanilang mindset ay puro na lamang sa kanila. That is the reason, yan din naging unang problema na nangyari sa panahon kay Lucifer. Sino ba nakakilala kay Lucifer? Bakit ba si Lucifer ay naging Lucifer? Dahil si Lucifer ay naging proud. Hindi siya nakontento. Ang dinesire pa niya yung bagay na kung meron sa Diyos. Ang katulad at maging katulad ng Diyos. At yan ang isang naging problema ni Lucifer. Pansinin natin ang sinasabi sa Bible dito sa Isaiah chapter 14 verse 12 hanggang 15. Pansinin nyo. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, in which these weakens the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Oh my goodness. Verse 15, yet you shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Bakit? Mapapansin ninyo, ang letter na I will ascend, I will exalt, I will become. Puro ang sentro ay sa kanyang sarili. Paano malalaman ng isang pride ng isang tao? Kapag siya ay makasarili.
Tingnan niyo. Ano ang pagitan or ano ang sa gitna ng letra, ano ang gitna ng letter ng sin? It is I. Di ba? Saan nag-umpisa ang kasalanan? Dahil laging ako, para sa akin, puro sa kanya. Tingnan niyo yung pride. Anong gitna ng word na pride? Anong letra? Letter I. Letter I pa rin. See? At si Lucifer, kaya siya nandun sa kalagayan ng mataas, ibinaba, dahilan siya ay naging makasarili. Naging pride. Si Demas, inibig niya ang sanglibutan. That is why napalayo sa Panginoon. Si Lucifer, nandun sa kalagayan na napakainam. Yung isang musician, sabi nga, a worship leader, sabi nila. Pero lang nangyari, binaba siya ng Panginoon dahilan siya ay naging makasarili. I will ascend, I will exalt myself, I will become. Imagine, brothers and sisters. Signs of pride. 1. Ang sign ng isang pride na tao, una, refusing correction. Ayaw magpa-correct. Kapag ang isang tao ay ayaw na makorek, ayaw magpa-correct. Hirapan ako sa Tagalog. Ayaw magpa-correct ay ang taong yan ay ma-pride. Alam niyo, nung panahon, nung nandun ako sa kabataan, nandun ako sa deacon, hindi ko alam kung paano kakausapin ng matatanda. Pero alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat ang mga Kristiyano ay hindi mapapride na tao. Pag sila ay pinayuhan at ang Biblia ang basihan, kahit bata ang nagsasalita sa kanila, sila ay sumusunod. Pero alam niyo po ba, sa mundo natin ngayon, yung mga walang takot sa Diyos o hindi Kristiyano, sabihin sa'yo, bata ka pa, papunta ka pa lang, babalik na ako. Di ba? Ayaw nilang magpaturo. Sino ba dito ayaw magpaturo? Taas kamay. Hoy, nakikinig lahat Nabantayan ko lang kayo. Naunawaan ko naman na pagod kayo Ano, pagod din ako huwag niyong tulugan tong bahay pa ng bahan. Okay, pangalawa, yung mga ganyan is a pride. Alam ko na yan. Hindi ko na makailang marinig yan. Tanda ko na rito Alam ko na yan. Pero it's a reminders. Kung gusto mo pang tumaas sa Panginoon, magpakababa ka. Makinig ka sa lingkod ng Diyos. Sapagkat yan ang magiging paraan para ikaw tumaas. Pangalawa, self-exaltation. Ang self-exaltation, basahin muna natin ang Proverbs chapter 12, verse 15, supporting verse. The way of a fool is right in his own eyes. But a wise man listen to counsel. The way of a fool is always right in his own eyes. But the wise man, kahit na siya'y matalino, tanyag, maraming alam, ay nakikinig pa rin sa payo. That is the wise man. Self-exaltation, ang pangalawa, sign of being pride. Proverbs chapter 16, verse 18. Pride goes before destruction, and haughty spirit before a fall. Ano ba yung haughty spirit? Ano bang salin dyan sa King James Version? Pride goes before destruction and a haughty spirit becomes a fall. So, sa ibang salin ay basahin natin verse 18.
Pride is the first step toward destruction. Proud thoughts will lead you to defeat, sabi sa ERV version. Ang pride daw, ito ang unang step toward destruction. Bakit si Satan? Dahil naging pride. Yan ang kanyang unang destruction. Proud thoughts will lead you to defeat. Katulad ni Lucifer, ang kanyang kaisipan ay puro sa kanyang sarili. I will ascend, I will be great. At yun ang naging paraan kung bakit siya bumagsak. Number 3. Pangatlo, yung sign ng pagiging isang pride is looking down on others. Isang halimbawa nito, ang Luke chapter 18, verse 9 to 14. Ang kalagayan nito, ang Pharisees, isang pare na nanalangin, ang sabi niya, God, I thank you that I am not like the other men. But the tax collector said, yung makasalanan na tax collector, ang sabi niya, God, have mercy on me, a sinner. At ang sabi ni Jesus concluded, for everyone who exalts himself will be humbled. But the one who humble himself will be exalted. Kasi nga naman, pari na siya. Nanalangin siya. Nagpapasalamat siya. Ang kanyang way ng panalangin, hindi para magpakumbaba, kundi para mataas. At ang pangit pa nito, ikinumpara niya ang kanyang sarili sa ibang tao. Looking down to the others. Salamat, Panginoon. Hindi ako katulad nitong katabi ko. That is a pride person. See? Kaya nga, ang sabi ni James, mag-ingat kayo. Ang context ng James chapter 4, it is a warning. Ang warning nito ay binibigay sa mga believers. Baka nagiging pride na kayo. At alam niyo nangyayari? Ibabagsak kayo ng Panginoon. Tulad na nangyari kay Nebuchadnezzar. Sa Daniel chapter 4, verse 30. Bilang isang king, great na king sa Babylon. Sa verse 30, the king exclaimed, it is not Babylon the Great, which I myself have built by might of my power and for my glory and my majesty. Remember the word na resource. Kung bakit siya naging? Because sa Diyos na nagbigay sa kanya. Pero the problem, naging tanyag ako dahilan sa aking ginagawa. At ang resulting, ang verse 31. Daniel chapter 4, verse 31. While the words were still in the king's mouth, a voice came from heaven, and God humbled him. Yung sabihin, binaba siya ng Panginoon. And the problem ay, naging katulad siya ng buhay o ugaling makahayop. Nawala sa tino ang isip. Bakit? Because of the pride. And I believe, marami na akong napakita ng mga bagay na yan, ngunit alam natin ang mangyayari kapag nagmalaki, ibababa. Sa kabilang banda, baligtarin natin. Pag nagpakababa ka, itataas ka ng Diyos. Pero pag nandun ka na sa taas, nagmalaki ka, ibababa ka ng Diyos. Hindi ka naging consistent na humble. Alam nyo, yan ang nangyari kay King Uzziah. 2 Chronicles chapter 26, verse 3 hanggang 5. Uzziah was 16 years old when he became a king. Imagine, 16 years old, he became a king. And he reigned in Jerusalem 52 years. He sought God throughout the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God, and as long
as he sought the Lord, as long na dumidepende siya sa Diyos, as long na he always sought the Lord, God gave him a success. Oh, come on. As long na ikaw ay nagsasabi sa iyong sarili na wala akong magagawa sa aking sarili, Panginoon, nang wala ka, hanggang nandun ka sa kalagayan na yon, God gave him a success. Or sabi dito, God made him to prosper. Aha. Yun pala. But the problem is, 2 Chronicles chapter 26, verse 16. Nandun na siya sa katanyagan. But after Uzziah became powerful, his pride led to his downfall. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. For he transgressed against the Lord, his God, and went in the temple and the Lord to burn incense upon the altar of incense. Ang nangyari sa kanya, destruction. See? Ito ang principle na kailanman ay hindi mapapasubalian. Kapag naging pride person ka or proud person, ibababa ka ng Panginoon. Pero kung gusto mo manatili na nasa kalagayan, you want to be success? Oh, always be happy. Minsan kasi, tinitingnan ng Panginoon ang consistency natin. Talagang mababa ka ba talaga? Lagi ka bang nagpapakumbaba? Tingnan ko nga. Tingnan ko sa mahabang panahon. Anong sabi ng 1 Peter chapter 5? Anong sabi doon? Ang nagpapakababa ay i-exalt ng Diyos in due time. Hindi sa, nainip na ako. 2 taon na eh. Pero huwag ka mainip. Hindi nga na ng Panginoon ang kalagayan na. At isa sa mga magandang halimbawa ng mga mabababa, walang ibang magandang example kundi ang ating Panginoon. Amen? Tingnan nyo ang Philippians chapter 2, verses 5 hanggang 11. Ang sabi dito, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who existing in the form of God, but did not consider equality with God. At ang sabi doon, but he emptied himself, or he humbled himself. Ang dito, but he made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Verse 8, ganun nagpakababa ang Panginoon. And being found in a fashion as a man, he humbled himself. Nandun na nga siya sa kalagayan ng isang tao, nagpakababa pa and he became obedient hanggang doon sa kamatayan. Even the death of the cross. Therefore, ang verse 9, wherefore God also had highly exalted him and give him a name which is above every name. Bakit siya tinaas ng Diyos? The way up is the way down. At magandang example ang ginawa ng Panginoon. He is, sabi niya, bagamat siya in the form of God, nagpakababa. Minsan, ang isang king ay hindi mo na makikitaan yan na sumasalo sa kainan ng mga servant. Di ba? Hiwalay ang kainan ng mga royalty at saka mga servant. Pero ang King of Kings, ang ating Panginoon, ay nagpakababa. At alam niyo po ba, hindi lamang doon. John chapter 13, verse 3 hanggang 5. Alam niyo po ba, hindi lamang siya nakisama sa bawat mabababa tulad natin. Hinugasan pa niya ang ating mga paa. Feet washing. Imagine, King of Kings nagpakababa. Hinugasan ang mga paa ng mga apostol. Bakit? Ng mga disciple. Bakit? Pagpapakita na nagpapakumbaba na handang mag-serve sa pagkakapatiran. Imagine, King of Kings, Lord of Lords.
Bagaman siya may pagkaanyong Diyos, ngunit nagpakababa bilang isang tao. Bilang isang tao, nagpakababa pa bilang isang servant. At sumunod hanggang sa kamatayan. And the way up is the way down. At saan makakakuha ng maraming grace? Doon sa mga mabababa. Give more grace. Pag sinabing grace, hindi mo yan pinagpagalan, kundi yan ay binibigay. Alam niyo, nakikita ko sa more grace, sino ba dito yung namamangka na yung naglalayag? Yung merong layag na tela. Kapag tayo ay naglalayag, nakadepende tayo sa hangin. Tama? Pero alam niyo po ba, nagpapakababa para yang isang bangka na merong layag. Kapag yan umihip ang hangin, ibinigay ng Panginoon ng hangin, makakaparoon ka sa iyong paroroonan. Yan ang biyaya ng Panginoon. Makakarating ka sa destination na gusto niyang papuntahin ka sapagkat sa kanyang biyaya. Pero dahilan yan sa meron layag. Yan ang nagpapakumbaba. Pero alam niyo po ba, yung mga hindi nagpapakumbaba, walang mga layag yan. Kahit anong hangin, biyaya ng Panginoon, walang impact sa buhay nila. Bakit? Sapagkat yan yung mga proud person. That is the reason, hindi may iwasan. Minsan magtataka ka, ang buhay ng isang Kristiyano, hindi laging nasa baba. Laging hamak. Hindi. Sabi ng Book of Deuteronomy, tayo ay mga heads, not a tail. Tayo mga managers, not a servants. Sapagkat ang design niya, maging King of Kings ang bawat isa. Maging King, maging Lords, maging priest. Diba, diyan namatay si Kristo ay binigay ang kanyang dugo. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 5, upang tayo ay maging mga hari at mga pari. That's the design of God. Hindi natin yan pwedeng sabalihin. At ang verse 6, basahin natin ang 6. And hath made us kings and priests unto God and His Father. And to Him be glory, dominion forever and ever. Amen. Kung bakit tayo nagiging successful in life? Dahilan sa biyaya ng Panginoon. Dahilan na natili ang ating puso nandun sa kababaan. Pero hey, kahit nasa successful ka na, kung ikaw ay nagmataas, destruction, pababa. Hahataking ka, pababa. At ang favor ng Diyos, nandun lagi sa mga bababa. Isaiah chapter 66 verse 2. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit. Isaiah chapter 66 verse 2. Sino yun? Yung mga nawiwi ng favor ng Diyos, yung mga tao na mabababa at mayroong contrite in spirit. For those things had mine had made, and all things have been, said the Lord, but to this man will I look, even to him that is poor. Ang poor dyan is humble and contrite of spirit, and trembleth at my word. Well, kanina nabasa natin ang 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourself therefore unto God, mighty hand, so that in due time He may exalt you. So itataas ka ng Panginoon. In due time. At God gives wisdom sa mga mabababa. Nagpapakumbaba. When pride comes, disgrace follow. But with humility comes wisdom. Proverbs chapter 11 verse 2. When pride comes, then cometh shame. But with the lowly or humble, nibigyan niya ng wisdom.
Another thing, God dwells with the humble. Saan siya maninirahan? Sa mga mabababa or yung merong humility. Isaiah chapter 57 verse 15. For thus says the one who is high and lifted up, who inhabiteth eternity, whose name is holy. I will dwell in a high and a holy place, and also with the contrite and humble in spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Saan siya mananahan? Sa mga pusong mabababa, sa mga taong meek na may humility. Isang bagay na bibigyan natin din bago magtapos, napakabilis ng oras, how to walk in humility. Isang bagay na dapat nating ilagay sa ating puso, sa ating kaisipan. Ang sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 15 verse 5, apart from me, we cannot do nothing. Ang pagkilala mo na siya ang source ng lahat ng meron ka. At wala kang magagawa kung wala siya sa buhay mo. Kapag ganyan na naging ating kaisipan, ang ating puso, you are walking with humility. You're not doing yung sarili mong pamamaraan. Di ba yan naman ang panalangin ng Panginoon? Tinuruan niya tayong manalangin. Di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth just like it is in heaven. At ang sabi niya sa Gethsemane, not my will be done, but your will be done, O Father, ang mangyari sa buhay ko. Accept correction. If you are accepting correction sa mga mananampalataya, well, you are walking in humility. Proverbs chapter 15, verse 31 hanggang 33. Who listen to the life-giving reproof will dwell among the wise. He who ignores discipline despises himself, but whoever heeds correction gains understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and humility comes before honor. Bago muna ang honor, humility comes. Pero bago yon, handa kang tumanggap ng correction, ng discipline. At ang pangatlo ay, you are willing to serve the other, especially ang magkakapatiran. If you're doing that, you're doing like Jesus. You're doing like the mind of Christ, to serve. He is the Lord of Lords, King of Kings, and yet, nagpakababa, nag-serve. If you want to be greatest in the kingdom of heaven, you must be a servant of your brother, your brethren. Mark chapter 10, verse 43 hanggang 45. Whoever wants to become a great among you must be your servant. At if you're walking humility, ang isa pang bagay is you are prayerful. At kapag nagkasala, you repent sa Panginoon. Ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi dito, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and will heal their lands. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba. Alam niyo, may mga example pa sa Bible. Siguro magbigay pa ako ng isang example. Madalas nating nabibigyan ng example yung kay Peter. Si Peter, nung kinailan niya ang Panginoon 7 times, pero nung dumating ang pagkakataon na lumapit sa kanyang Panginoon, ang naging attitude niya ay nagpakumbaba. At yan ang pinakamainam sapagkat alam ni Peter ang kalagayan niya, marunong siyang magpakumbaba. Luke chapter 22, verse 61 to 62.
And the Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word that the Lord had spoken to him. And he went outside and wept bitterly. So ganun siya nagpakumbaba. The reason kung bakit tinatanggap ang mga, sabihin natin, mga kapatawaran, dahilan sa tamang puso na nagsisisi sa Panginoon. At si Peter ay kanya yun ginawa. Remember, ang Romans chapter 5 verse 20, the law came in so that the trespasses would increase. Kahit na ang kasalanan ay lumalaki o rumadami, but where an increase, grace increase all the more. Hallelujah. Kahit na ano pang napakaruming kasalanan yan, ngunit kung ang tama ang iyong puso na lumapit ka at nagsisisi sa Panginoon, ikaw ay patatawarin. Minsan, akala natin hindi na tayo patatawarin ng Panginoon, but katulad ni David, si David nagkasala ng King David ng pangangalo niya at pagpatay or covetousness. Pero nung siya ay nagsisi sa book of 2 Samuel chapter 12 verse 1, nung si Nathan, si David ay nagpakumbaba ng gusto. At siya ay pinatawad. For the last na pwede nating ibigyan ng halimbawa ay si Manasseh. Si Manasseh ay nag-reign siya sa Judah ng 12 years. He is a king. Sino ba nakakilala kay Manasseh? Si Manasseh ay naging witchcraft. To the point, yung kanyang mga anak ay inaalay niya doon sa mga apoy o hain-handog para sa mga Diyos-Diyosan. Ganon kasama ang ginawa ni Manasseh sa harapan ng Diyos. Nagpatayo siya ng mga places, makikita natin yan sa 2 Chronicles chapter 33 verses 1 hanggang 9. Pero alam niyo po ba na nagsisi si Manasseh? Ano ba yung sa tingin niyo ang pinaka-worst na pwede nating iisip sa ating buhay? Pero alam niyo po ba ang biyaya ng Diyos ay mas masagana? Alam niyo, ginawa lang ni Manasseh, kung ako to, parang hirap patawarin eh. Sarili niyang anak, inalay niya doon sa Diyos-Diyos. Ang sabihin, so si Isaac, hinaing handog ni Abraham, kay Manasseh, hinahain niya ang kanyang anak sa Diyos-Diyosan. Of course, walang pagpipigil doon. Sunog yung kanyang anak, patay. Ganon kasama ito si Manasseh. Pero alam niyo po ba, nung siya nagsiksi, 2 Chronicles chapter 33 verse 10, and the Lord spoke to Manasseh and his people, but they did not listen. So the Lord brought against them in the military commanders to the king of Assyria, who captured Manasseh, put a hook in his nose, bound him with bronze shackles, and took him to Babylon. Parang naging kabayo. And his distress, Manasseh sought the favor. Alam nyo, nung tayo'y nagkasala at tayo ay dinisiplina, na-realize natin ang ating pagkakamali at nagsisi tayo. Asahan mo, nung na-realize mo ang iyong pagkakamali, nandyan ang biyaya ng Diyos. Narinig natin ang patotoo ng ating kapatid. He sought the favor of the Lord in his God and earnestly humbled himself before God of his father. And when he prayed to him, the Lord received his plea and heard his petition. So he brought him back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh knew the Lord is God. Pinatawad siya sa kanyang lahat ng pagkakasala. Ang verse 19 to save time, ang sabi dito, his prayer and how God received his plea, as well as all his sin and unfaithfulness, and the sites where they built high places and set up Asherah poles and idols before the humble himself. They are indeed written in the records of the seers. So kahit anong ginawa niyang kasamaan sa harapan ng Diyos, mayaman pa rin ang biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo, binigyan siya ng tinik sa laman upang wag siyang magmalaki. Sapagkat iningatan ng Diyos
ang kalagayan ni Apostol Pablo na dahil sa dami ng alam niyo po ba, kapag ang tao ay marami ng alam, ang kalagayan niya ay nagiging pride. Mahirap ng turuan, mahirap ng palalahanan. And that is why, yung mga maraming alam, yun ang mga nakakatakot na kalagayan. Sapagkat hindi na sila nagre-receive ng mga correction. Sapagkat iniisip nila na tama sila. Pero alam niyo po ba yung mga nanatiling mababa kahit nandun sa kalagayan, katulad ni David, nung nasumpungan ng kanyang kalagayan, ni Nathan, pinakita ang kasalanan niya, katulad ng kay Manasseh, nung pinakita ang kanyang kasalanan, nagsisi at pinatawad ng Panginoon. Alam niyo, nasa puso natin kung tayo ay lumalapit na may pagpapakumbaba sa Diyos. Makikita mo ang resulta. Ang biyaya ng Diyos ay muling gagawa sa ating buhay. Tayo tumayo sa tanghaling ito, ating awitin, ang awitin ng sabing, pure heart, that's what we are longing for. Are we learning, brothers and sisters? Do we understand the principle na ating napakinggan ngayon? God give more grace to the humble, but opposes or resisted sa mga proud na tao. Gusto natin tayo ay datnan ng Panginoon, tayo ay manatiling mapagpakumbaba. Yan ang paraan upang lalo kang tumaas ng tumaas. Ang 1 Peter chapter 5, yan ang sabi. In due time, He will exalt you. I praying na tayo ay handang lumakad na may kababaan sa presensya sa harap ng Panginoon. Alam niyo, isang bagay na aking ginawa nung maliit pa ako. Nung nanawagan ng isang mangangaral, sabi niya, sinong gustong lumapit at isuko ang buhay sa Panginoon? May something in my heart nang sabi sa akin, lumapit ka. Alam niyo ang sabi ko? Sa aking sarili, bakit ako lalapit? Nakakahiya. Baka anong isipin ng tao sa akin? Lalaki ako, may pinag-aralan, kinikilala, tapos lalapit, anong iisipin nila? Nakakahiya. Pero niyo po ba? Sabi ko, Lord, I am willing to obey. I am willing to follow you. I am willing to do what you will. Inignore ko yung sa aking puso, sa aking kaisipan. At sinunod ko yung kagustuhan ng Panginoon sa aking puso na kumakatok. Alam niyo, the very time na aking ibinigay ang aking pasya sa panahon na yon, nung nangusap siya, sabi sa Bible, in the book of Hebrews chapter 3, harden not your heart. Once narinig mo ang salita, ang pangunguna, ang pangungusap ng Espiritu, harden not your heart. Lumapit ka sa Kanya. Alam niyo po ba kung bakit ako ngayon ay ganito dahilan sa biyaya niya. Pero ang isang paraan, yun ang turning point nung bumalik ako sa Panginoon at nagpakumbaba. Yun ang turning point, yun ang twist mula sa kalagayan na nasa kadiliman na ilipat sa kaliwanagan. Hanggang ngayon, ang aking buhay ay pinipreserve ng Panginoon dahil sa puso na handang magpakumbaba sa Kanya. I do not know kung sinong kinakausap ng Panginoon, ngunit nang gusto lang naman niya makita ang ating buhay na lumalakad sa kababaan. In Micah chapter 6, verse 8, ang sabi doon, He has shown you, O man, what is good
And what does the Lord require? Ano bang nire-require ng Lord? The Lord require of you but to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Hindi natin nabasa ang James chapter 4 verse 10. Ang sabi doon, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. I hope nakuha natin ang mensahe. He can give more grace. He wants it to give you more grace. Pero ang nire-require niya, ang meek, ang humble, and contrite spirit. Let's sing this song na may pagsamo sa Kanya. Panalangin natin sa Kanya, Lord, anuman ang hardship na mararanasan ko sa pagsunod sa iyo, I will follow you. Mahirap man, masakit man, ngunit I'll still follow you. This is my heart desire. Ang pusong dalisay. Ang pusong handang sumunod. Awitin natin ang pure heart at tapos kawitin natin sa Tagalog at tapos tayo mananalangin. Forgive me na lumabis. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay ng mga salita ng buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagtuturo mo. Salamat din po sa pagsaway mo. Salamat din po sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Na kami, Panginoon, ang iyong nais ay malatnan lamang na sa pusong nagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagkilala na ikaw ang aming source ng aming buhay, ng lakas, ng talento, ng lahat sa amin. Ikaw ang lahat ang nagkakaloob nito at dahilan ito ay dahilan sa bawat isa, Panginoon, ay pinagkaloob mo. Nakita namin ang iyong paggawa. Nakita namin na kami iningatan sa mahabang panahon. Nakita namin, Panginoon, ang iyong katapatan sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Lord, hindi namin napagkakailang aming narinig. You resisted the proud and give more grace to the humble. Isang principle na hindi namin mapapasinungalingan. Maraming mga character sa Bible na aming napakinggan. Lord, salamat sapagkat tinuturuan mo kami upang kami, Panginoon, ay lumakad ng tama sa iyong harapan. Patawarin mo kami kung minsan kami ay nagkasala, kung minsan kami ay pumili na mayroong pagpamataas sa harapan mo at walang pagkakilala sa kalooban mo. Ipagpatawad mo kung kami minsan, Panginoon, hallelujah, ay ini-ignore ang iyong pangunguna at malimit aming ginugusto, kagustuhan ng laman at kagustuhan namin para sa aming sarili. Lord, we cannot deny, Panginoon, kung bakit kami nagkakaroon ng ups and downs dahilan sa aming pagmamataas kung minsan. Ngunit Lord, gaya ng aming narinig, mas mayaman, mas sumasagana ang iyong biyaya kahit kami naroon sa pagkakasala. Nang masumpungan mo ang aming pusong tapat nung kami tumawad, humingi ng tawad, Panginoon, ikaw ay dumirinig at salamat po kami pinapatawad. Tulungan mo lamang kami na manatili sa ganitong kalagayan na mababa sa iyong harapan. Gusto namin, Panginoon, na ikaw bigyan ng kaluguran sa aming buhay na may handang magpasakop sa iyong kalooban. Lord, itong aming Panginoon, samot dalangin sa iyo, Lord. Tulungan kami, Panginoon, na mabuhay hindi sa aming sarili, kundi mabuhay na ayon sa iyong kalooban. At alam namin, Panginoon, ang iyong plano sa bawat isa sa amin, ang lahat ay mabuti. Ang lahat, Panginoon, ay para sa aming mainam na kapakanan sa inaharap. And that is why, Lord, kami po ay nagpapasalamat. Hayaan mo ang tanghaling ito ay aming muli, Panginoon, ialay ang aming buhay. At Panginoon, hingi ng iyong biyaya minsan pag gumawa. At ikaw, Panginoon, ang tumulong sa bawat isa sa amin na lumakad na ayon sa iyong kalooban. Lord, as we commit, Panginoon, ang aming buhay sa iyo once again, ikaw mabalikan ng kapurihan, ng kaluwalhatian, ng
pagpapasalamat sa ilamang mauwi ang lahat. Once again, Lord, give you thanks and give you glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray.